Ang tindahan ng alahas sa England napigil ng isang lola. At ang star-studded premiere night ng pelikulang My Valentine Girls ng GMA Films. Wag pa uli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Mga kaibigan at mga dating nakatrabaho ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes, personal na nakiramay sa mga naulila ng dating general. Ayon kay retired General Dionisio Santiago, maaliwala sa mukha ni Reyes na nakasuot pa ng military uniform. Mula sa Quezon City, may live report si Tricia Zafra. Tricia. Igantagsa ang mga kaibigan, kakilala at mga nakatrabaho ni dating Secretary Angelo Reyes sa unang gabi ng kanyang burol dito sa The Ascension Chapel sa Quezon City. Di makapaniwala ang marami sa mga kakilala at naging katrabaho ni dating Secretary Angelo Reyes sa kanyang sinapit. I need to be brave at para tibayin ang loob ko kasi mga trials na to. I didn't expect na mangyari din sa kanya. Angie had a terrific record. I mean, he practically, makita mo, not only here, kung awards lang ang pagbabatay mo, marami siyang awards na nakuha, national, international. And he knew his career path. Pero, siyempre, I'm not in any position to know whether he was guilty or not. No? I mean, kasi it's one guy saying, tumanggap ganito, hindi naman napatunayan. Kaya nga nagtataka ako, ba't kailangan mangyari yon? Nakiramay sa pamilya Reyes si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Arroyo kasama si dating First Gentleman Mike Arroyo. Pumunta rin si Chief Justice Renato Corona. Ipinalarawan namin kay dating AFP Chief of Staff Dionisio Santiago ang itsura ni Reyes sa kanyang burol. Pribado kasi ito at di pwedeng makunan para sa publiko dahil sa pakiusap ng pamilya Reyes. Sa kanya parang basta very at peace. Parang the simple Angie that I knew way back. Ayon kay Gordon, bagamat walang dapat sisihin, may mga aral na dapat matutunan ng Congressional Investigating Bodies sa nangyaring ito. The witnesses have to be respected. Kailangan paggalangan yan. Kaya, importante talaga na hindi dapat kinakatakutan ng Kongreso pag pupunta ka doon. At hindi kakatakutan at makakatulong sa pagpapalinaw ng mga issue kung hindi binubulyawan, hindi at kung wala yung tinatago yung testigo. So pareho yan, yung nag-iimbestiga at saka yung iniimbestiga, kung candid at maayos ang samahan, ang respeto sa isa't isa, lalabas ang katotohanan. Igan, ayon pa kay Santiago, wala pang napagkakasunduan yung pamilya ni Reyes kung hanggang kailan ibuburol ang kanya mga labi dahil may hinihintay pa silang kaanak mula sa ibang bansa. At yan muna mga pinakahuling update mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo. Maraming salamat, Tricia Zafra. Nagulat live mula sa Quezon City. Pamilya Reyes hindi pa rin makapaniwala na wala na ang kanilang padre de pamilya. Sa opisyal na pahayag ng kanyang mga anak, inilarawan nila ang kanilang kanilang ama bilang mapagmahal na magulang. Gayon din ang pagiging mabuting mister sa kanilang ina. Nakiusap sila sa publiko na bigyan sila ng privacy upang lubusan nilang maunawaan ang pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Sa kabila ng nangyari, patuloy daw silang humuhugot ng lakas sa paniwalang nagsilbi ang kanilang ama sa bayan ng marangal at may integridad. Self-inflicted o gawa mismo ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes ang tama ng balang pumatay sa kanya. Yan po ang lumabas sa investigasyon ng binuong Special Investigation Task Group ng PNP. Pero hindi pa rin nakikita ang ginamit na baril. Narito ang report ni Chino Gaston. Emosyonal, lito at hindi pa makapaniwala ang mga kamag-anak at kaibigan ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes matapos isugod sa Quirino Memorial Hospital dahil sa tama ng bala sa dibdib. Pati ang nooy Commander-in-Chief ni Reyes na si dating Pangulong Gloria Arroyo at dating kasamahan sa gabinete na si Mike Defensor na pasugod sa ospital. Ayon sa mga doktor, wala nang vital signs at malamig na si Reyes nang isugod ng dalawang anak, driver at bodyguard sa ospital dakong alas 7:45 ng umaga. Sinubukan pang sagipin ng mga doktor si Reyes, pero matapos ang 45 minuto, dineklara ng patay si Reyes. Sinubukan namin i-resuscitate si Secretary Reyes. Nagka-chest compression po, binigyan din siya ng epinephrine para lamang ma-stimulate yung puso at kung mabuhay po namin, nilagay namin sa cardiac monitoring
Pero after 45 minutes po, wala po kaming nakitang any improvement. Kaya tinigil na po namin. It was a useless, wala na kaming magagawa. Based sa aming nakita, yung entrance at exit, that is really fatal. Tamaan kasi ang puso niya. Despite resuscitation, hindi na rin na-revive. Kaya at 8:32, ang itong umagang ito, he was pronounced dead. Galing si Reyes sa Loyola Memorial Park, bandang alas 7 ng umaga, kung saan dinalaw niya ang puntod ng kanyang mga magulang. Bakas pa nga ang dugo ni Reyes sa lapida. Ayon sa isang saksi, wala namang kakaiba kay Reyes, nakakwentuhan pa ang mga anak. Kwento naman ng isa pa, may tumawag daw sa telepono na ikinabalisa ng mukha ni Reyes. Dito na raw ito sumenya sa mga kasama na iiwan muna siya. At nang makalayo ang mga ito, saka lamang inilabas ni Reyes ang .45 caliber pistol at binaril ang sarili sa dibdib gamit ang kaliwang kamay. Tatanong lang yung anak, bakit? Ganun lang. Anong sinisigaw ng anak? Bakit? Isa pang caretaker ang nagsabing nakita niyang binaril ni Reyes sa sarili habang nakatayo. Mag-isa lang siya doon nung bumagsak eh. Nakita mo yung barel ko naman. Yung barel, nung nakita ko yun, nung binubuhat na siya papunta sa kotse, dala-dala nung anak yung... Batay sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, self-inflicted o kagagawan mismo ni Reyes ang tama ng balang pumatay sa kanya. Sa isang 45 kalibreng baril galing ang bala, batay na rin sa natagpuang basyo ng bala sa puntod. Pero ang baril, hindi pa nakikita. I-autopsiya pa sana si Reyes para matiyak kung malapitan o galing sa malayo ang bala. Pero hindi muna ito itinuloy dahil sa hiling ng kanyang pamilya. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes, makausap po natin si Police Chief Superintendent Francisco Manalo Jr., Commander ng Special Investigation Task Group Reyes. Chief Superintendent Manalo, good morning po. Good morning po. Yung baril po na ginamit ni Secretary, nasan ho siya? Nahanap na ho ba? Hindi po namin natagpuan doon sa scene of yung incident. Opo. Allegedly, Bitbit daw nung anak, di ba sabi ng isang witness, Superintendent? sabing ng isang witness, Oo. kinuha daw ng isang anak. Okay. So hindi niyo pa natatanong yung pamilya kung nasa kanila? In fact, kahapon, nung nagpunta po sa ospital, tinanong ko yung isang anak Opo. tungkol doon sa baril at siya ay lumagot sa akin na huwag muna naming kungkatin yung bagay na yun dahil sa kanilang pagdadalang ate. So, hindi ko na ipinursige muna. Opo. But, nevertheless, tinitik pa natin sa Firearms and Explosive Division sa Camp Crame Opo. at saka sa Crime Laboratory Opo. kung anong mga baril na meron nakarehistro kay Secretary Reyes. Opo. Superintendent, anong epekto sa investigasyon ninyo yung hindi pa rin po pagpahig ng pamilya na ipa-autopsy po yung kanyang labi? Nirespeto po namin yon dahil bigay po sila ng kanilang waiver. Opo. Hindi na gagalawin yung kanyang katawan for the autopsy. At yun ay ginagawa naman natin. Opo. Sa maraming pagkakataon na kung ang isang pamilya ay ayaw nilang pagalaw through the conduct of autopsy, nire-respeto po natin yun. Okay, pero hindi ito maapektuhan yung investigasyon ninyo? Yung investigation naman kasi, dahil napatunayan natin na Self-inflicted, opo. So, ano pa ang gusto natin mangyari? So, it means already, nanggaling na po sa mismong pamilya. Hindi po ba maging interesado yun kundi sila lang na, di ba? Okay, so masasabi natin, Superintendent Manalo, na sarado na itong kaso at walang anumang foul play? Opo, wala nang zero parte already. Opo. Pero yung islag nakuha ninyo, di ba? Sa mismong puntod? Yung islag, hinahanap pa rin natin. Ay, hinahanap pa rin, oo. Yung shell ang nakuha. Yung shell nakuha. Okay. Maraming salamat po, Superintendent Manalo. Maraming salamat at magandang maga. Good morning po. Chief Superintendent Francisco Manalo Jr., Commander ng Special Investigation Task Group Reyes. Mga watawat sa loob ng kampo Aguinaldo,
ibinaba sa half-mast bilang pagluluksa sa pagkamatay ng kanilang dating hepe. Bibigyan din ng military honor si retired General Angelo Reyes. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Isa ito marahil sa mga pambihirang pagkakataon na nasilip ng publiko. Ang The Other Side ika nga ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Bahagi siya ng 3 tenors kasama sina dating Interior Secretary Joe Lina at dating MMDA Chairman Bayani Fernando. We are not professional singers. We were doing it just to help raise money for the organizations that ask for our help. Mas nakatatak pa rin kasi sa marami ang seryoso niyang imahe bilang opisyal ng gobyerno. Sa mga huli niyang taon, nakilala si Reyes bilang tapat na kaalyado ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matapos maging AFP Chief of Staff, 4 na departamento sa gabinete ni Arroyo ang ilan sa mga hinawakang posisyon ni Reyes. Kabilang ang Department of Defense, Department of Interior and Local Government, Department of Environment and Natural Resources at Department of Energy. Pero bago pa man siya naging kaalyado ni Arroyo, si dating Pangulong Joseph Estrada ang nagtalaga sa kanya bilang AFP Chief. Sa kanyang pamumuno, nakugkob ng militar ang Camp Abu Bakar. Kaya naman sa kabila ng pagtalikod ni Reyes kay Estrada noong ikalawang EDSA Revolution, maaalala raw ni Erap si Reyes bilang isang mahusay na general. Noon pa mang kanyang kabataan, kahanga-hanga na raw si Reyes. Matapos graduate ng valedictorian noong high school, nag-aral sa Philippine Military Academy si Reyes kung saan nagtapos siyang nasa top 7 ng PMA class of 1966. Kahit daw ngayon, proud ang buong klase sa mga sakripisyo ng kanilang mista. Smart guy, was competitive. Always would like to lead the pack, so to speak. Angie is one of those who value his pride and dignity. Angie would like to end it all. Maging ang kanyang dating executive assistant na si Prime Barunya, maaalala raw si Reyes bilang matatag na tao. Ang tanging pagkakataon lang daw na nakita niya emosyonal ang dating boss ay nang mamatay ang ina ni Reyes na sige ng purifikasyon. Doon ko siya nakita talaga malungkot na malungkot. Devastated. Yun yung hindi, kayang-kaya niya yung mga Senate hearings kasi ready naman siya para basta pumupunta siya sa ron, alam niya, ready siya sa mga sagot doon. Ang kaklase ni dating Ginang Reyes na si Dr. Jesus Damson, nagpatotoo rin sa pagiging malapit ng mag-inang Reyes. There were many affairs when both of them were present. In other words, kung may time si Reyes, he always came. Sa ganitong paraan din daw gustong maalala ng kanyang pamilya ang namayapang general. He wanted to spare his family and the military and the PMA. Talagang till the end, officer na gentleman. Bilang pakikiramay, ibinaba sa half-mast ang watawat sa Camp Aguinaldo. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Labis daw dinamdam ni dating AFP Chief of